Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Naging masaya ang pag-uusap ni Dalia at Masa at dito nabanggit pa ang una na balak manligaw ni Ador sa kanya. Samantala, sinundan ni Ador si Gadon dahil itinuro ni Negra Jabla ang pinuntahan ni Gadon. Dito, parehas na naligaw ang dalawa. Natakot si Gadon nung liningkis siya ng malaking sawa. Ganon din ang nangyari kay Ador. Nagtaka ang dalawa nung nagkita sila. At ngayon mga kaibigan, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Konting tiis na lang. Matatapos ko na rin itong thesis ko. Ang daming requirements. Hindi pa naman kami magtatapos. Sa bagay, mabuti na ito na bibigyan kami ng lesson na mahirap. Dahil kasama ito sa pagtitiis at pagtsatsaga. Ganun talaga kung gusto mong magtagumpay at marami kang malalaman. Kung nagsasalita si Sir Artemis at sa mga kinikilos niya, parang ordinaryong tao lang siya. Sinong mag-aakala na isa pala siyang alien o isang taga-ibang planeta at estranghero
dito sa mundo ng tao. Oh, paano sir? Ako lang ba ang uuwi? Oo. Nagpa-confine ako. Dahil ayaw kong mamroblema si Mama sa akin, Ador. Hindi na natin ipinaalam sa kanila ang nangyari sa farm. Ganon din ang pagka-hospital nyo, Sir Ganon. Di bale. Hindi naman grabe ang kalagayan ko. Yan ang sabihin mo sa kanila. Opo, sir. Ay, sa bagay, gusto lang yung maasikaso kayo dito ng mga doktor at nurse. Oo naman. Ayaw kong mabahala si Mama. Sige na, Ador. Alis ka na. Sabihin mo kay Mama ang nangyari. Opo, sir. Masusunod ang gusto nyo. Ay, sige, sir. Alis na ako. Hindi rin ako makatulog dito sa ospital. Ayaw ko lang mabahala si Mama. Ayaw kong makita niya ang kalagayan ko. Kaya minabuti kong manatili na lang muna ako dito. Grabe ang nangyaring yon. Bakit kasi nahikayat akong pumunta sa kagubatan? Sa bagay, may maidudulot ang pagpunta ko doon. Hindi ko lang kasi pinansin ang sinabi ng broker noong binibili ko ang lugar. Marami raw lihim na mina doon. Posible. Wala lang makadiskubre. Posible yun. Tutuklasin ko yan. Yung bahagi ng kagubatan na sakop ng nabili ko. Pwede. Malawak yun. Bakit nga naman hindi pwede? Maghahanap ako ng dalubhasang forest ranger. At kung maaari, yung nakadistino sa malapit doon. Siya ang kasama kong magpugad doon. At maghanap din ako ng expert na tutuklas kung saan hanapin namin ang ginto. Samantalahin ko ang pagkakataon na to habang nasa pudir pa ako. Dahil kung hindi na ako opisyal, mahihirapan na akong maghanap ng koneksyon. Sino na naman ang kaya ito? Hindi naman nakafunbok ang number niya eh. Ah, mabuti pa. Sagutin ko na lang. Hello? Hello, Dalia. Ha? Sino ito? Ako, si Ador. Ha? Ay, maawa ka. Huwag mo sanang papatayin ang cellphone mo. Bakit? Ano bang sasabihin mo? Aanyayahan sana kita sa linggo, Dalia. Ano? Pwede ba? Ay, hindi ko alam.
Ano? Bakit hindi mo alam? Sabihin mo na lang na, oo. Ha? Ano kayang nangyayari sa taong ito? Pwede ba, Dahlia? Hindi ko alam. Marami akong trabaho dito sa bahay ng amo ko. Lalong-lalo na sa linggo. Edi sa Lunes. May klase naman ako. Sa Sabado na lang. Pwede ba? Ano? Sige, sa Sabado. Hintayin mo ako dyan, At dadaanan kita. Mamamasyal tayo at manonood ng sine. Bye, Dahlia. Naku. Pinatay na niya ang cellphone. Ang alam yata ng loko, papayag naman ako sa gusto niya. Pero, nagtataka ako. Ano kayang nangyayari sa taong yon? Dati, ang pangit ng mukha dahil sa mga galos sa mukha niya. Ano kayang nangyayari sa driver ni Mr. Gadon? Ang pangit talaga ng mukha niya. Dati, pero ang gwapo na niya ngayon. Anong milagro ang nangyari? Nandito na tayo sa barukuran ng bahay na pinapasukan ng katulong ng matapang at malupit na amo niya. Hindi umiimik ang alibot sa bulsa ng mahiwagang saya ko. Siguro, nagaganahang matulog sa bulsa ko. Alibot! Alibot! Gising ka na, Alibot! Gumising ka na at may pagagawa ako sa iyo. Kakaiba ka sa lahat ng alibot na kagaya mo. Naintindihan mo ang sinasabi ko. Pwede kitang utusan. Sige. Sige, punta ka na. Tingnan mo kung makapasok ka sa kwarto ng batang lalaki na hindi natatakot sa'yo. Sige na. Kaibigan mo yon. O maging kaibigan mo hanggang sa paglaki niya. Kaya maging mabuti ka rin sa kanya at hindi mailap. Ha, Alibot? Ganyan. Maging listo ka pag may paggagawa ako sa'yo. Sir, nandito na po ako. May dala akong damit para may pagbihisan kayo, sir. Salamat, Ador. Kumusta na kayo, sir? Okay na ako. Nakakalakad na akong mabuti. Ang walang hiyang sawa na yun. Alam ba nyo, sir? Iniisip ko kung saan nang galing yung sawa na nakita nyo at nakita ko na lumingkis din sa atin. Na ano?
Baka naman alaga ni Tandang Negra Sabla ang mga yon. Ano? Ah, sir, kasasabi ko lang, andyan na. Bibisitahin ka rito sa hospital, sir. Andyan na ang pulis. Ay, kumusta na kayong dalawa na tao? Nagtataka ako sa'yo, Tandang Jabla. Ba't alam mong narito ako sa ospital? Ha? Marahil sasabihin niyo na ignorante ako. Pero malakas ang aking radar. Hindi ako nagkakamali. Hindi ordinaryong tao ito. Alam mo, Ador, hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Ina Jabla. Alam mo, sir, ang pagkakaalam ko, biro lang niya yon. Kung biro, paano niya nalaman na nandito ako? Oo nga, ano? Teka lang. Baka naman sumunod sa atin na hindi natin namamalayan, sir. Ano kaya kung tanungin natin sa kanya ang totoo? Baka naman sumunod sa atin nang hindi natin alam, sir. Oo nga. Baka hindi lang natin napansin. Nagtago siya sa likod ng upuan. Ay, sir. Ano kaya kung pagtapatin natin si Negra Jabla? Sige na. Huwag na nating pag-usapan yan. May gusto akong ipagtapat sa iyo, Ador. Ano yun, sir? Ano ba talagang nangyari? Ha? Bakit mo naman nasabi na parang may nangyari sa mukha mo at nawala yung parang peklat noon? Sir, hindi ko rin alam kung ano talagang nangyari sa akin. Basta, ganun na yun, hindi ko alam. Magsalita ka ng diretsyo. Anong nangyari? Ha? Huwag mong sabihin nagmilagro ka. Parang ganun na nga, sir. May nangyaring milagro. Huwag mo akong lokohin, Ador. Totoo ang sinasabi ko, sir. Hindi ko alam. Pero matapos akong magdasal, bigla akong napansin na gwapo na ako. Yes. Seryoso ka ba? Sir, promise, sir, hindi ako nagsisinungaling. Totoong nangyari yun, sir. Ano? Totoo ang sinasabi ko, sir. Kahit lumubog ako ngayon sa kinatatayuan ko kung nagsisinungaling ako, sir. Sir, sana paniwalaan niyo ako kahit ngayon lang. Sige. Tama na yan. Umuwi ka muna sa bahay at sabihin mong nasa ospital ako. Pero huwag mong sabihin may problema ako. Ha? Naiintindihan mo. Sabihin mong okay na ako. Magpapahinga lang ako. Maliwanag? Opo, sir. Maliwanag pa sa bilog na buwan. Tapos na rin yung mga taong yun. Ito na yung gusto kong makaharap.
ang binatilyo. Mabuti at wala ng ibang tao riyan sa labas ng bahay. Shh! Shh! Binatilyong tao! Halika rito! Ayan na. Tumingin na dito ang binatilyong tao. Halika na. Halika rito. Halika. Ayan na. Ayan na. Isasama ko ang binatilyong yan. Walang tao sa bahay ni Sargalaw. Si Madam Shona kaya? Baka umalis sila. Wala rin mga bata sa paligid. Teka lang. Dapat nandito sila sa bahay. Tatawagan ko sila. Madam Shona! Masa! Nandyan ba kayo? Teka lang. Parang may masamang nangyayari sa kanila. Hindi nakasusi ang pinto. Paano ito? Tatawagan ko si Sargalaw ngayon na. Sige, Mayor. Ganun nga. Huwag kang mag-alala. Kung anuman ang meron dito, hindi kayo mawawalan. At hindi kayo malulugi sa porsyento. Oo naman, Mayor. Huwag kang mag-alala. Sige, Mayor. Bye. Hindi na sayang ang araw na to. Kahit nandito ako sa ospital. Tuloy pa rin ang transaksyon sa negosyo. May tumatawag sa akin. Si Ador. Hello, Ador. Sir, hello. Ba't parang nag-aalala ka, ha? Kasi po, sir, walang tao sa bahay niyo. Hindi ko alam kung nasaan sila nagpunta. Ano? Hindi rin po nakalak ang pinto. Kaya baka may masamang nangyari doon sa bahay niyo, sir. Ano? Opo, sir. Baka may masamang nangyari po sa kanila. Nasaan kaya sila? Sinubukan mo bang tawagan si Mama o kaya si Masa? Oo nga pala, sir, nakalimutan ko pong tawagan. Tawagan mo agad sila. Alamin mo kung nasaan sila. Opo, sir. Sige, sir. Bye. Bye. Si Ador talaga. Hindi man lang mag-isip. Pero kung wala sila sa bahay, nasaan sila? Magandang oras po sa inyo, sir.
kasama pala niyo si Amar dito sa rooftop. Oo, Dalia. Wala silang pasok sa paaralan. Kaya sinabi ko sa kanya, pumarito at may tuturo ako sa kanya. Magiging genius si Amar kung ganon. Marami siyang mapag-aralan. O kaya'y malalaman. Genius ka mo, Dalia? Opo, sir. Maliban kasi sa paaralan, andito pa kayo ni Ma'am Ivana na magtuturo sa kanya. Dalia. Ang ina niya, si Riane. Marami kaya yung teacher o magturo sa kanya? Ano? Ay, di ba, sir? Ganun siguro. Siya nga pala. Darating si Marlon mamayang gabi. Ay nako, ganon ba, sir? Mabuti naman kung ganon. Matagal din nawala si Sir Engineer, nagtapos na ba siya, sir? Hindi pa, ikaw naman. Ang bilis naman. May pag-usapan lang kami sa personal. Akala ko nagtapos na siya. Hindi. Malalaman din natin yan. Sa bagay. Siguro marami siyang ikukwento sa'yo. Ay, oo nga pala, sir. Yung dating driver ni na Mr. Gadon, palagi naman siyang napaparito. Ganun ba, Dalia? Oo, sir. Sinabi ko naman sa kanya na huwag nang bumalik pero paulit-ulit naman siyang bumabalik. Nandiligaw ba sa'yo? Ano, sir? Alam nyo na, sa binata. Binata? Opo, sir. Naghahanap ng mapapangasawa. Ganon ba? Pero ayoko sa kanya, sir. Ano? Bakit naman? Nakita ko, ang gwapo naman na. Di gaya ng dati na hindi magandang lalaki. Alam mo nang ibig kong sabihin. Yan nga, sir. Yan ang dahilan kung bakit ayaw ko sa kanya. Para kasing... Ano? Bakit hindi mo tinuloy ang sasabihin mo sana, Dalia? Parang may kakaibang napapansin ako sa kanya, sir. Ano? Pero hindi ko maintindihan. Hindi ko masabi kung ano yon. May kakaibang napapansin ka sa kanya, ganun ba? Opo, sir. May di nakikita yatang nanloko sa kanya. Di nakikita ka mo? Yun nga po, sir. Naingkanto ng mga tiyanak, sir. Ano? Kaya nagbago ang hitsura nun. Pangit, tapos gumandang lalaki. Di ba nakapagtataka? Nakakatawa ka, Dalia. Parang nakulam nga sir. Kulam? Opo, ganun nga. Kaya ayaw ko sa kanya. Baka, mamalignuhin ako. Iidlip lang sana ako sandali. Wala naman akong ginagawa. Pero, si Ador na naman itong tumatawag, nakakainis. Matigas talagang ulo niya. Sasagutin ko na nga. Hello? Ano na naman ang sasabihin mo, Ador? Dalia, gusto ko lang magtanong. Baka naman alam mo ang kinaroroonan ng anak ng amo ko. Ano? Ano sana ang alam ko dyan? Bakit nawawala ba? Oo nga. Kaya naman pala hindi ko sila nadatnan dito. Sina Ma'am Son at Masa. Nataranta daw sila nung sumigaw si Ares. Hindi na nila nakita hanggang ngayon. Ano? Kung ganon, talagang nawawala?
Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo